Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang part 3 ng ating story. Matapos ang namagitan sa amin ni Mabel nung linggo, ay naging mas close kami. Madalas niya akong ngitian ng ubod tamis tuwing nagkakasalubong kami. At kung minsan pa nga, pag walang nakakakita ay kinikindatan niya ako. Minsan din siyang napadaan habang kausap ko ang mga barkada kong nakatambay sa tindahan habang bumibili ako ng shampoo. Sinuntok niya ako ng mahina sa braso, sabay sabing, "Pare, musta?" Sabay ngiting makahulugan. Cute sa babae yun, lalo na't kasing ganda ni Mabel ang tumawag ng pare. Gayong isa yung katawagan na malimit lang na lalaki ang gumagamit. Ayos naman, sagot ko. Binuyo ako ng mga kabarkada ko nang makaalis na si Mabel. Uy, swerte mo naman pre. Kinukumusta ka ni Mabel? Oo nga pare. Dinidiskartehan mo ba yun? Usisa ng mga tropa ko. Gago, kayo talagang dudumi ng utak nyo. Sagot ko naman. Asus, ikaw pa pare, kilala kita eh. Tatay-tahimik ka lang pero taas sa loob ang kulo mo, no? Dagdag pa ng isa kong tropa. Nasinundan naman ng malakas na tawanan nilang lahat. Ang sabihin nyo, marurumi lang kayong mag-isip. Ganting asar ko sabay tawa. Para binati lang ako nilagyan nyo na agad ang ibig sabihin. Kaya lang naman ako nun kinakamusta dahil madalas naming makita yung isa't isa sa magkaharap na mga bintana namin. Paliwanag ko. So, ibig mong sabihin pare, napapanood mo rin si Mabel habang nagbibihis? Pangaasar na tanong ulit ng tropa ko. Sira ulo, diyan na nga kayo. Maliligo pa ako at may pasok ako eh. At iniiwan ko silang nagtatawanan pa rin. Kung alam niyo lang, sisip-isip ko at napangiti na lamang ako. Araw ng linggo. Saktong isang linggo, makalipas ang nangyari sa amin ni Mabel. Kanina habang papunta ko sa bahay nila, ay nakita akong kumakatok sa pinto nila si Jude. Pinagbuksan siya ni Mabel at nagdahilan nitong masama ang pakiramdam niya ngayong araw. Medyo nangulit pa si Jude bago tuluyang umalis din nang isara ni Mabel ang pinto ng bahay nila. Hinintay ko muna siyang makalayo bago ako kumatok. At ngayon nga ay heto kami ni Mabel sa kwarto niya. At tinutugunan namin ang pangangailangan ng isa't isa habang nakatayo. Nakasandal siya sa aparador niya habang nakapulupot ang dalawang hita niya sa bewang ko. Hindi maiwasan ni Mabel na tawagin ang pangalan ko sa tindi ng tinatamasa habang magkatapat ang mga mukha namin. Napakaganda mo, Mabel. Hindi ako magsasawa sa'yo. Ang wika ko habang nakatingin ako sa mga mata niya. Napatingala na lang si Mabel sa kisame sa sobrang gigil ko sa kanya. Napalinga ako sa bandang kaliwa ko sa may pintuan. At ngayon, siguradong sigurado na ako. May nanunood nga sa amin talaga. Bahagya akong natigilan at napansin yun ni Mabel. Bakit? May problema ba? Tanong niya. Wala naman. Sagot ko. Bakit ka natigilan? Napangiti siya. Hindi mo na kaya, no? Natawa naman ako. Ako? Hindi na kaya? Matibay yata to. Hindi to sumusuko sa laban. Sagot ko. At muli naming pinagsaluhan ang bawat sandali hanggang sa tuluyan na nga kaming mapadpad sa rurok. Naghinang pa ang mga labi namin. Pagkatapos ay isinubsob ni Mabel ang mukha niya sa kanang balikat ko. Kapwa kami pawisan ng mga sandaling yun at talaga namang hingal na hingal.
Habang magkayakap kami, ay sinulyapan kong muli ang pintuan. Katulad nung isang linggo, sigurado kong inilapat ko ang pagkakasara nun. At katulad din nung isang linggo, ay bahagya na namang nakauwang yun ngayon. Kitang-kita ko rin ang mabilis na pagkaripas, paalis ng kung sino mang nanunood sa amin kanina. Malas nga eh, hindi ko na mukha ng gago. Katulad ulit nung isang linggo, binuhat ko si Mabel at dinala sa higaan upang magpahinga saglit. Parehas kaming magkayakap ng migpit. Hindi ko na mahintay yung next Sunday. Uulitin natin to lagi ha, bulong niya. Natawa naman ako sa sinabi niya. Maya-maya'y nagbihis na ako at nagpaalam sa kanya. Gumagabi na rin kasi at baka abutan pa kami ng mami niya. Pagpasok ko ng bahay ay pumailan lang ang boses ng mama ko. Sa tonong yun, alam kong nagbubunganga na naman siya. Ma, ano ba yan? Dinig hanggang dun sa hardware sa kanto yung boses niyo ah. Baka ma-high blood na naman kayo niyan. Mahinahong wika ko sa kanya. Ay talaga nga high blood din ako dyan sa lintik na batang yan. Pasigaw na wika niya, sabay turo sa kapatid kong si Paris. Pang-apat sa aming magkakapatid si Paris James o PJ kung tawagin. Pero pag galit ang nanay ko, Paris ang ginagamit niyang tawag. 14 years old at kasalukuyang nasa high school. O bakit Paris? Ano na naman bang nagawa mo? Malumanay kong tanong sa kanya. Wala. Nakayoko naman niyang wika. Wala? At bahagya akong nabingi sa pagsigaw na yon ng nanay ko. Punyeta ka. Kung wala kang ginawa, bakit na naman ako pinapatawag sa eskwelahan niyo, aber? Uminom si mama ng tubig at bumaling sa akin. Yung magaling mong kapatid na yan. Nag-cut na naman ng klase. At alam mo ba kung ano ginawa? Nang bugbog ng kaskwela. At ang nakakairita pa, doon pa siya nag-cut sa klase ng guro niyang ubod ng sungit. Sa lahat ng guro niyan, yung Mrs. Dominguez na yun yung ayaw na ayaw kong kausap eh. Ubod ng tara yung babaeng yun. Mahabang litanya ng nanay ko. Totoo ba yun, Paris? Baling ko sa kapatid ko. Siya naman nauna kuya eh. Romesbak lang naman ako. Paliwanag niya. Oy, anong resbak ang sinasabi mo dyan? Sabat na naman ang nanay ko. Ang sabihin mo, parang kulang ang buhay mo pag hindi ka napapaaway. Damuho ka talaga. At bumaling uli siya sa akin. At eto pa, Romela. Kung hindi ba naman talagang walang hiya yung batang yan? Noong Biyernes pa lang sinabi na pala sa kanya na pinapatawag ako sa eskwela ng Lunes ng umaga. Dumaan si Biyernes ng gabi, walang sinabi. Dumaan ng Sabado, hindi pa rin sinabi sa akin. Hinintay pang maglinggo ng gabi, tas ngayon lang sinabi. At uminom ulit siya ng tubig sa baso. Paano ko ngayon nahatiin yung katawan ko, aber? Nakauo na ako kay Kumaring Salvi, nasasamahan ko siya bukas sa City Hall. Dahil mag-aayos siya ng business permit para dun sa negosyong tinatayo nila nung asawang kauuwi lang galing Saudi. Oh, kailangan namang humindi ako dun. Minsan lang humingi ng pabor yung tao. Mag-alta presyon talaga ako sa batang to. Dagdag pa ulit ng nanay ko. Bigla akong naalalang wala pala akong pasok sa trabaho bukas. Siya. Ako nang pupunta sa school. Presinta ko. Ikaw? Di ba may pasok ka bukas ng gabi? Baka wala ka namang maitulong yan at papuyat ka. Paalala ni mama. Naalala ko po kasing wala pala akong work bukas. Scheduled maintenance ng building namin. Kaya walang pasok lahat ng empleyado. Paliwanag ko. Bagyang kumalma si mama. Sigurado ka okay lang sa'yo? Super sungit ng Mrs. Dominguez. Babala pa niya, sabay sabing, palibase asawa ng prinsipal eh. Okay lang yun ma, dadaanin ko sa karisma. At natawa siya sa sinabi ko. Akyat na po muna ako sa kwarto.
Paalam ko at iniwan ko na sila. Kinabukasan, alas 8 ng umaga pa lang kumakatok na ako sa faculty office ng English department sa 3rd floor ng eskwelahan. Nakasabit sa pinto ang karatulang Speak English. Bumukas ang pinto at akmang palabas na ang isang may edad na teacher, bit-bit ang class record at ilang libro. Mukhang papunta na sa klase nito. Good morning, ma'am. Ang bati ko. Andyan po ba si Mrs. Dominguez? Magalang na tanong ko. Ibinaling ng teacher ang tingin nito sa karatolang nakasabit sa pinto at nagtaas ng kilay. Pagkatapos ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa bago sinabing, "Third table on the left." At tumalikod na ito papunta sa corridor. Thank you, ma'am. Nagtungo ako sa loob ng office at otomatikong tumigil ang pagchichismisan at kumustahan ng mga gurong andon. Tumahimik ang buong paligid at napako ang tingin nilang lahat sa akin. Sinundan ako ng mga mata nila hanggang sa narating ko ang third table on the left. Abalang nagsusulat sa lesson plan niya ang teacher na nakaupo. At hindi yata alintana ang pagdating ko. Bago ako nagsalita, ay naalala ko ang karatula sa labas ng pintuan. Speak English. Good morning, Mrs. Dominguez. Ang bati ko. Nag-angat ng mukha ang babae at mataray na sinabing, "Yes? What can I do for you?" I am Paris James' older brother, ma'am. I'm here in place of my mom because she can make it here today. Sinipad ako ng teacher mula ulo hanggang paa at mula paa pabalik sa ulo. Tapos ay nagtaas ito ng kilay at ibinalik ang tingin sa lesson plan niya. Please sit down, Mr. De Torres. Malamig ang tono ng pananalita niya. Thank you, ma'am. If it wasn't too much, I'd just like to put final touches on my lesson plan today before we start talking about your brother. Wika niya na hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Hindi na nga niya pinatapos ang sinasabi ko eh. Yes, please, take your time. Medyo asar na ding sagot ko. Tinampunan niya ako ng isang mataray na tingin at saka ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Inikot ko ang paningin sa kabuuan ng office. At natawa ko nang makitang hanggang ngayon natahimik pa rin ang daldalan ng ibang mga guro kanina. Aircon ang kwarto at may 2 pang stand fan at 2 ceiling fan. Naisip ko, presko na sa office nila bakit ang iinit pa rin ang ulo nila sa mga estudyante nila? Maya-maya ay sinara na ni Mrs. Dominguez ang lesson plan. Itinabi yon sa gilid ng table niya at tumayo. Please follow me, Mr. De Torres. Mariing sabi niya. Otomatikong napatayo naman ako sa kinauupuan ko at napasunod sa kanya. Kasunod ko naman ang tingin pa rin ng mga naiwang faculty members. As per discretion purposes, banggit niya nang makalabas kami ng office. We're not gonna talk there in the faculty office. We'll do it in the principal office where there will be no other person. Oh, and by the way, I am the wife of the principal of this school. Mapagmalaking wika niya. I am aware of that, ma'am. Sagot ko naman. Good. Nakasalubong namin ang isang grupo ng mga estudyante habang pababa ng hagdan at sabay-sabay nilang binati ng good morning si Mrs. Dominguez. Good morning. Now go back to your classes or at least do something productive in the library. Mataray na sagot niya. Talaga palang terror teacher tong si Mrs. Dominguez? Sa isip-isip ko. Please sit down on the couch, Mr. De Torres. Wika na naman niya nang marating namin ang principal office. Hindi na ako nag-thank you. Naupo na lang ako at ibinaba ang magkabilang braso sa sofa. Malamig sa kwarto.
Muli, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, at mula paa hanggang ulo, at mula ulo ulit pababa sa tiyan ko. At nag-iwas siya ng tingin nang mapansing pinagmamasdan ko siya. Puting v-neck shirt na hapit sa katawan at skinny jeans ang suot ko. At litaw na litaw ang mga muscles ko. Naupo siya sa upuang kaharap ko at pinagdikit ang dalawang hita. Hindi agad siya nagsalita at tiningnan muli ako mula ulo hanggang paa. Naasar na ako at hindi ko na napigil magtanong. Is there something wrong with the way I look, Mrs. Dominguez? Matikas na tanong ko. Para naman siyang biglang natauhan. Ha? Nothing. Nothing, Mr. De Torres. Pinutol ko ang sasabihin pa niya. My name's Romel, ma'am. At tinignan ko siya ng diretso sa mata. Alright then. So, with regards to your brother, putol-putol na sabi niya. Tumigil siya sa pagsasalita at tinanggal sa pagkakatali ang buhok niya. Inilugay niya yun at winagwag na para bang yung ginagawa ng mga babae sa shampoo commercial. Nagulat ako. Maganda pala si Mrs. Dominguez. Sa tansya ko'y nasa 35 anyos na to, pero mukhang dalagang 25 anyos pa lang kung titingnan mo. Hinawi niya ang buhok bago muling nagsalita. As I was saying, your brother is becoming an irresponsible individual. He cuts classes. He doesn't participate much in class discussion. He doesn't do homework sometimes. And he is a school bully. Paliwanag niya. I'm very sorry to hear that, ma'am. I'll tell my mom about this as soon as I get home. Yeah. But I already talked to your mom, Romela, about this. And I told her about your brother's performance at the school. But it seems to just worsen over time. Paliwanag niya. You were saying, maybe your mom is not doing her part. Pag-akusa niya. Bagyang uminit ang ulo ko. Excuse me? My brother might be responsible, but that doesn't mean that my mom is also irresponsible. We were raised and taught to be responsible children at home, and my mother is a hands-on to us. So don't you dare imply that I have an irresponsible mom. Medyo mataas na ang boses ko. Mr. De Torres, that's not what I mean. Then what do you mean? Pasigaw na wika ko. I mean, maybe Paris doesn't feel valued at home kaya ganun yung bata. Maybe he doesn't feel love. Katwiran niya. I love my brother or any of my brothers. And I make it a point to show it to them every day when I have a chance. My mom loves us unconditionally. Every single one of us. So what you're trying to say is just pointless. Pasigaw na wika ko. Uminit na talaga ang tuktok ko. Umikot ang tingin ko sa kwarto at nakita ko ang wedding picture nila ni Mr. Dominguez sa principal table. May edad na pala ang principal. Tansya ko yung mga nasa 45 na. Mr. De Torres, let's be civilized here. My point is, nothing. You have no point. You say it's about lack of love. I think the only person in this room that is lack of love is you. Kaya siguro ganyan ho kayo, mami. Kaya laging mainit yung ulo nyo. Because you ain't getting the love you need. Oh, I see. Siguro hindi ginagawa ng asawa nyo ang responsibilidad niya sa'yo bilang asawa niya. Mapang-uyam na wika ko. Tumayo ako at tumayo din siya at lumapit sa akin at dinuro-duro ako. Don't you dare talk about my husband like that. Pasigaw na sugod niya sa akin. Oh, why not? Because I'm right? Because I hit you at your weakest, ha? Pangaasar ko pa. Tumama ang sampal niya sa kaliwang pisngi ko. I'm sorry, Mr. Torres. Nautal niyang paghingi ng paumanhin. Nagdilim ang paningin ko. Hinoblot ko ang mukha niya at hinalikan ko siya sa labi.
Nanlaban siya pero mas maigpit ang hawak ko sa kanya. Pilit kong sinusuyo ang bibig niya pero pinanatili niya yung nakatikom. Hinablot ko ng migpit ang buhok niya ngunit siniguro kong hindi siya nasasaktan. At nabigla ako sa ginawa niya. Ipinulupot niya sa leeg ko ang dalawang braso niya, kasabay ng pagtugon niya sa aking halik. Naging maalab ang palitan namin. Kumalas ako saglit at tinignan ko siya. Kumunot ang noo niya. "You like that?" Tanong ko. Mm. Tumango siya. Ginitaan ko siya at medyo nahiya siya. Inutusan ko siyang magtanggal ng suot at walang pagtutol naman niyang tinanggal sa pagkakabutones ang blouse niya. Walang sawa kung pinagmasdan ang lahat sa kanya. Napalunok ako dahil ang sexy pala niya at makinis ang balat. Sa pagkakataong to, siya ang naunang sumuyo sa aking labi. Maya-maya ay bigla siyang natigilan. Romel, I'm married. Pigil ang hiningang wika niya. "So gusto mo bang itigilan natin to?" Tanong ko. No, please." Mabilis na sagot niya. Sa puntong yun ay di na ako nakapagpigil pa. Tuluyan ko siyang binuhat at inilapag sa ibabaw ng table ng kanyang asawa. Kinalas ko ang sintron ko at ibinaba ang zipper ko. Hinawi ko ang buhok niya at tiningnan ko ang mukha niya. Maganda pala talaga si Mrs. Dominguez. At sa unang pagkakataon ay ngumiti siya sa akin. Ngumiti din ako. Hinila niya ako palapit sa kanya sabay iniyakap niya ang mga binti niya sa akin. Wala na akong kawala pa at sa puntong yun ay hinayaan na nga naming pakawalan ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Itinaas ko ang isang hita ni Mrs. Dominguez at isinampa ko yun sa ibabaw ng mesa. Natabig niya ang lalagyan ng mga ballpen at ilang magkakapatong na folder. Nalaglag yon sa sahig, ngunit tila wala siyang pakialam. Nakita ko na lang na napakapit siya sa gilid ng mesa at napatingala na lang sa kisame sa tindi ng tinatamasa. Maya-maya pa ay ramdam ko na ang paghigpit ng pagkakayapos niya sa akin. At tuluyan nang humupa ang gigil namin sa isa't isa. Panandalian siyang nanlupaypay at hinabol ang hininga. Nang makarecover, ay pinunasan niya ang pawi sa noo ko. Ako naman ay para talagang tumakbo ng ilang milya ng mga oras na yun dahil sa pagod. Hinaplos-haplos naman niya ang mukha ko. Nginidaan ko siya at gumanti rin siya ng matamis ng ngiti. Niyaya niya akong maupo sa sofa upang makapagpahinga at makipagkwentuhan. Hindi muna kami nag-ayos ng sarili. Ikinuha niya rin ako ng maiinom mula sa ref ng asawa niya na nasa loob ng office. Masarap naman palang kakwentuhan si Mrs. Dominguez. Marami siyang naikwento tungkol sa sarili niya at sa buhay nilang mag-asawa. Hindi nga raw siya talaga nasasatisfy ng asawa niya pagdating sa kama. Bukod daw kasi sa maliit, ay hindi daw talaga to tumatagal. Nabanggit niya rin na ako lang daw ang unang lalaking umangkin sa kanya bukod sa asawa niya. Maya-maya ay nagpaalam na akong pupunta ng banyo upang makapaglinis ng sarili. Ngunit agad din siyang sumunod sa banyo at nang makapasok sa loob, ay tinanong niya ako, "Pwede bang isa pa?" At sa puntong yun ulit, ay muli na naman naming tinugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Sinigurado niya naman na safe siya. Nakahinga ako ng matiwasay. Malaki kasang gulo kung sakaling madisgrasya ko siya. Nag-shower kami at matapos yun ay nagsuot ng mga damit namin. Habang iniintay ko siyang matapos mag-ayos ng buhok,
ay tinanong ko yung tungkol sa kapatid kong si Paris. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala dun. Nakangiting sagot niya. Thank you po, Mrs. Grace. Ang putol niya sa sinasabi ko. Huwag mo na akong tawaging ma'am or Mrs. Dominguez. Grace na lang, okay? Ang sabi niya. Okay. Thank you, Grace. Nakangiting wika ko. Wala yun. At bago kami lumabas sa opisina ng mister niya, ay may inabot siya sa aking kapirasong papel. Number ko at address. Sabi niya, I was hoping na hindi pa to yung huli, right? Tumango ako habang nakangiti. Ayos! Sa isip-isip ko habang pauwi. Jackpot talaga ako sa babaeng yun. Sabi ko na, nakakabaliw tumikim ng babae. Pero gaya nga ng sabi ng iba, nothing feels better than a married woman. Oh, ano sabi sa'yo ng matari na teacher mo, Paris? O sisa ni Mama habang naghahapunan kami ng gabing yon. Okay naman po, May. Ang bait nga po niya sa klase namin kanina. Hindi masyadong sumisigaw at hindi masyadong nagagalit pag may maling sagot. Kala ko nga po sa amin lang ganun eh. Sabi din po ng ibang section. Ang bait din daw sa kanila ni Ma'am. Niloloko nga nila baka may sakit lang o na maligno. Ang wika ni Paris. Makasumpisa lang yan. Sabi ni Mama. Tapos ay bumaling siya sa akin. Bakit, Romel? Ano bang karisma ang ginamit mo doon kay Mrs. Dominguez, ha? Natatawang dagdag pa niya. Kayo talaga, ma? Nakangiting sambit ko. At nagtawanan kaming lahat. Kung alam lang nila. Abangan po ang susunod na episode ng ating story.